Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating EB Talakayan na supposed to be in the morning, but ito na naman ho tayo, naging afternoon session na naman. Well, special edition po ito na ating pag-uusapan. At syempre, welcome po at dito sa mula sa ating studio, Elizalde Broadcasting. At ngayong hapon, kasama na naman natin si Chairman Ray Buendia ng Divine Wealth. Yan. Ito po is special edition kasi ang talakayan natin ho ngayon maganda ang topic natin at kayo ay masisiyahan. So, Chairman, bati po kayo sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan. Andito naman po kami ni Ma'am Mel para isiwalat ang mangyayari ng katotohanan. Okay. Alam niyo po, itong Divine Constitutional Law and the New Republic. Yan ang pag-usapan natin ngayon, di ba, sir? Yes, no? ma'am. Ano po yung Divine Constitutional Law? Ang concept nito realization of the New Republic. Ano po ba itong New Republic na to? Ito na po, ma'am, ang talakay na ito sa Divine Constitutional Law to implement divine justice, rule of law. Divine justice, rule of law. Hindi lang basta rule of law. Sabi ho nila, meron daw itong concept, New Awakening. What is it? Ano ba yung diwang tulog ba yan? No? Awakening no? O diwang kamalayan. Sige nga sir, nyo nga yan, yung ipakipaliwanag nyo nga po ito. Ay, ma'am, ngayon, mulat na ang mga tao tungkol sa batas. Tagal na po tayong nag-ano ng batas, puro may butas. Kaya ito na po, itong ating Divine Constitutional Law and the New Republic. It prevent disasters and the Republic and the will to achieve a successful life. Ito nang pagpaalis sa atin sa bondage of this extreme poverty na nangyari at saka injustices. Sabi nga po, New Awakening. Yes. Pagkakagising ng That kamalayan. is the universal decision of God's government. Sino ba yung ina-awaken ho dito? Ginigising, yung mga Tayo walang na. malay. Sa totoo lang sa ngayon, mga kababayan natin, we are now facing economic war. At saka ito na nga, extreme poverty at saka lawlessness. Walang anong batas na nangyayari. Katotohanan ng batas. Sinasabi nga po rito, itong New Republic daw it is devoted to prosperity but full of sacrifices. Ano yun? Kasi ma'am, this is a And fight for freedom. peace and freedom. Kaya ito na, itong batas na ito. Kasi yung mga wala silang kalaban-laban. So nagkakaroon na po ngayon ng divine intervention for this effect. Ano po yung realization na sinasabi? Ano yung marirealize ba ho ng tao pagkatapos? Yeah, because it is now the true fountain of change. Ito na po ang tunay na pagbabago. Walang iba. Yung pagbabago. Tunay na pagbabago. Sinasabi ho nila, ito raw pong New Republic ay devoted to pursuit of prosperity pero full of sacrifices. Prosperity ho ba yung para sa maging For humanity. For humanity. Prosperity ho ba yan para Lahat sa kabuhayan? Opo, lahat na po. Mula sa kahirapan? Pati trahedya mawawala na po. Pati sir? Trahedya. Trahedya. Yeah. Tragedies. Oh, yeah.
Halimbawa ho ng mga trahedya, ano po yan? Lahat-lahat na po. Yung mga man-made or itong universal na mga nangyayari na Diyos lang ang may tinatawag na sistema. Sa kanya po lahat ang system. Ano ho ang ibig sabihin niyan? Meron ho, nakinig ho tayo kahapon sa inyong programa, no? Meron ho kayo doon parable of the visit of the true traveling angels. Angels. Pakipaliwanag nyo nga ho yun kasi sabi ng mga listener natin, gusto nilang malaman muli o ipaliwanag ninyo more clearly kung ano raw ho yung pakikwento yung parable of the visit of the true traveling angels. Kasi po, ma'am, ito Sino yung traveling yung angels na pinagbigyan yan? po ng Diyos na bumaba dito sa lupa. Ba't ho dalawa sila? Ayun na nga, true traveling angel, siguro gano'n, not choosing to bumaba, pinagbigyan. Pagdating siguro magmasid o traveling angels, parang gano'n. Pagdating dito, wala silang ginawa. Lumakad ng lumakad. Hasta nung napagod, siyempre matulog kasi nagkatawan tao sila eh. Ngayon, kumatok sila sa malaking bahay. Gabi na. Galit na galit yung may-ari, mabuti na buksan pa. Tsuwapi, nung nabuksan na, pinatulog po sila sa basement. Pinatulog yung dalawa. Nung madaling araw na nagising yung bata, may butas doon. Nakita niya puro kayamanan. Ginto, diamond, lahat ng doon. Sabi niya, Kuya, ito sabihin na natin sa may-ari ng tong kayamanan na ito. Sabi nung matanda, naku, wag. Tarantado yan, pinatulog tayo sa basement. Galit pa. Takpan mo yan. Another day, umalis na naman sila. Lakad ng lakad. Gabi na, antok na sila at saka puyat. Napapunta sila nung parang barong-barong lang ba? Barong-barong. At saka parang yung kanilang ilaw, lampara. So, sa madaling salita, dalawa lang ang nakatira ron na mag-asawa. Ang kanilang hanap buhay, may baka silang isa na yung ginagatasan nila, binibenta nila. Pinakain sila, pinatulog, may kumot. Kinabukasan, umiiyak po. Bakit? Mamel yung babae. Mayroon pala, yung baka nila namatay. Sabi dito nung mayroon tayong power. Ba't hindi mo inanong yan na lang ang hanap buhay nila. Hinayaan mong mamatay. Sabi po nung kuya, ay wala akong magagawa. Dumating si kamatayan eh. Naghahanap ng papatay na isa. So, anong nangyayari po? Sino ibibigay ko? Yung babae o yung lalaki, yung mag-asawa, ibinigay ko na lang po yung baka. Umantakin mo yan, Mamel. So, iyak yung ay malapit na yung oras nila. Ngayon, nung ililibing, tinulungan nila yung matandang lalaki. Naghukay sila. Dito muna po yan. Baka ilibing. Sabi nila, dalian natin. Kasi yung oras. Nung paghukay na hanggang tuhod na lang, hinila nung dalawa, yung baka, dyan na lang yan. Medyo malalim-lalim na. Umalis na sila. Pero nakatingin sila sa mag-asawa. Yung naman ang barita dun sa sa hukay, may lumutok. Paglutok po, noon, makita niya, hukay ulit. Paghukay niya, baul pala. Alam mo, Mamel, yung baul, yung baul ng nandun yung mga kayamanan, diamond at saka ginto. Yung parang agusan nung galing dun sa mayaman na lugar. So, anong ginawa nung dalawa? Nagkatinginan. Kumuha na sila nung bag nila, inilagay na yung kayamanan. Kaya pala, Ma'am Mel, hindi pala ganun yun. May purpose talaga lahat ng bagay. That is the concept na sinasabi nyo. Okay, so alright. So, itong ating pinag-uusapan ay tungkol dyan sa mga may katotohanan ba to o medyo hindi naman guni-guni, di ba?
katotohanan. Pero ito, meron pa ho isang katanungan dito, yung The Sige po, Tale ma'am. of the Two Society. Sinasabi ho nila, sinasabi nyo rin dito sa ating Divine Constitutional Law, meron daw hong dalawang tale of the two society. The other one is godless society, and the other one is godly society. Ano yung godless society? No laws made, all laws made by man. No? Yung godly society man, from the powerful, syempre, alam na natin kung sino yung powerful na yan. Di po ba? So, what is the genius over this Constitution? What can you say about our laws today? Ano ho ba? Paano natin maikukonsidera yung law natin ngayon? Napakagandang tanong po yan, mga kababayan ko. Kasi yung dalawa na yan na segment na godless society at saka yung isa pa, ito po, yung mga hindi naniniwala na mayroong tayong creator. Kaya nga ito, yung iba dyan, gumawa yung mga mambabatas na yan galing sa tao. That is man-made law na tinatawag. Ito naman kasi isa divine law. Lahat ng man-made laws po, deceitful, erroneous, prone to human error. Wala pong batas na nasusunod. Karamihan po, mga kababayan ko, nandyan na sila, gumawa ng batas na yan. Marami na pong tinatawag na nangyayari na. Ang tagal na. Panahon pa ni former President Marcos Sr., may batas 1973, napalitan nung si Cory na 86. Sabi lahat ng mga nakaupo, puro sila makamasa. Masa sila. Ang totoo po niyan, silang mga masaker sa pera. Alam niyo po ba yung masaker? Masaker. Silang naglulustay. Kaya nga yung batas nila, yan man-made laws. Puro sila, kaya nagkaroon ng corruption, masaker sa pera. Pera ng pure humanity na dapat tayo makinabang na pangkalat, may equality po yan, ma'am. So, ito na yan, batas na ito na divine constitutional law. Ang the new republic. So, yan ho sinasabi ninyo na divine plan of the Heavenly Father. Tama po, ma'am. Correct ka po dyan. At sinasabi ho, to have a good, just, and strict laws which applies to all people across cultures, and the chosen one who is called the Sacred Son, no? Wow. Whom He trusted to implement the divine constitutional law. Totoo ba yun, sir? Possibly, ma'am. It was already written in this book. Sinasabi he also the one who can whom we can witness to the whole world, entire world about the story of the new republic law. Yes, ma'am. Sealed, Sealed with oath. Sealed with C2-4, the New Republic. Yes, ma'am. Kasi dati mga... Bakit ho may ganung ano yun? Ito, ma'am. Saan ho galing ho yung napakaganda code na yan? po niyan. Kasi ang dating sinusunod pa panahon noon pa. 01-4 na tinatawag na matagal na nakikimpili pa. Ang may-ari daw, yan, hari na yan ng Espanya. Sino ho nagbigay ng code na yan? Ayan ang yung mga lupa natin dati, 01-4. 01-4. Tao yan, ma'am eh. Gawa yan mga lupa dito, puro 01-4. Yan na, ma'am, yung pinag-aawayan ngayon na puro... Yan ba ho yung nakalagay sa Register of Deeds? Yes! Ha? Yes, ma'am. Ganun ba yun? Mga estate, Rodriguez Estate. Sa Quezon City ho yan. Alam natin na puro para yatang kabalustagan yung mga Rodriguez Estate. Yan na nga, ma'am, Estate. gusto ng palitan Tsaka ng yung DOJ natin Talyano, ng LRA. No? Mayayaman, ma'am, mga dyan, man behind dyan. Okay. So, sila yung 0-1, 01-4. 01-4. Yan, ma'am, Ortigas Estate. Yan mga nandyan na yan, Yulo, lahat na yan, puro yan, ma'am, panahon pa yan ng Kastila, that is, ng Prior's land. Ano naman po itong global immunity trust? Ito naman, yung C2-4.
The true weapon, ito na yan, ma'am, the true weapon of powerful divine supreme justice held with oath. The new history of the new republic. Ito na po yan, ma'am. Maganda itong topic na ito natin, ma'am. Para ito mapalitan na ito. Ito na ngang lulutang, mga kababayan ko. Divine constitutional law, the new republic. Kasi pag wala po ito, nandiyan pa rin sila. Yan ho ba yung... Mga matatagal nang nakaupo hanggang kanilang apo, sila pa rin. And sinasabi ko ulit, sila makamasa. Ang totoong ang makamasa tayong mga kinalimutan nila na dapat ito ng batas na ito para pangkalahatan. Nandito po ang pera sa divine constitutional law. Ito po ang batas about money. Pag walang batas, sila na lang mga nakaupo, minasakir lagi ang ating kabanang bayan ng Diyos. Sir, yung sinasabi niyo ho ba na yan ay alam ng ating mga mambabatas? Ma'am, Nire-recognize ba ho nila yan? sila ma'am niluklok lang ng tao. Oh. Lahat silang nakaupo. Hmm. Ang nagluklok niyan itong republic, tao. Sila ma'am 3 years to 6 years napapalitan sila. Ayaw na nga nilang umalis eh. Kasi yung batas nila, anong batas ngayon? Wala tayong batas ngayon. Gustong i-amen. Pinag-awayan na naman nila. Ito ma'am, gawa na po itong libro. Napakaganda nitong topic na itong mga kababayan ko. Ano pong libro yan, sir? It is the Golden Book. Ito na po yan. Ito nang lalabas dito, which is New Republic. Sino po ang Divine author constitutional niyan? law. Sino po author niyan? Sinong lumikha? Saan galing? At sino-sino ang mga kasama ho dyan sa Divine Constitutional Law na yan? Ma'am, magandang tanong ulit. Mm. Ito, copyrighted na po ito, ma'am. Copyrighted. Yan, Okay. ito sa National Library. Ito po yan, ma'am, na pwedeng dyan. When was that? Pakita natin. Copyrighted, yung Divine Yes, ma'am. Constitutional Law. Sino po, Nandun na po yan sa National Library. sino po ang writer niyan? Ma'am, itong katabi mo, ma'am, ako ang na author niya. Aba, okay sa alright. Marami pong ako supposed to be, doon na lang sila mag-research. At saka number 1 po nito, mga kababayan ko, tapusin na natin itong na ito, sobrang kahirapan. Ito po, dito ang kasaganaan sa atin na ito. So, itong libro ho na to, na sinasabi niyong, anong title, sir? Ayan na, ma'am. Yan, Divine Constitutional Law. Divine Constitutional New Republic. and the New Republic. So, Ito na yung sa Divine Justice, Rule of Law, na tinatawag. Huwag natin alisin ang Divine Justice. It is for God's government and God's law for the people. ito ba yung sinasabing the government of God for the people? Yes, ma'am. Oh. And even Spratly nandito pa. Hmm? Spratly Island, kinukuha na nila eh. Spratly Island. Yes, ma'am. Teka. Bobby! Ano po yung masasabi ninyo? Gusto natin kasing maliwanagan yung sinasabi dyan sa Divine Constitutional Law which must be followed by the people, God's government and God's law. Yes, ma'am. Kaya dito, revealing the new republic of the Philippines shall only be the way to change the time when there must be a stop on all nations on their propensity and habit to ridicule and harass the Filipinos and those overseas workers. It shall now be recognized what are the tasks to follow, a memory which shall serve a testament of the collective effort of the people so that global crisis will also be stopped and all the abuses of those foreign countries exploiting our wealth of the seas, which contains all the reasons and motivation for the false claim, especially the Spratly Islands of Palawan. Mga kababayan ko, dito po yan nakalagay. Bakit tayo magpatumpik-tumpik pa? Bawal po yan, atin yan. Sir, dapat ho, paalam natin to alam pa to ng government natin. Ma'am, sumulat na po ako dyan sa sa ating mahal na na sa Congress, sa Speaker of the House. Kasi po, para tayo ma-recognize, everything should be,
kailangan maalaman ng ating gobyerno, ng Senate, ng Congress, di ba? Para ho itong divine constitutional law ay talagang mai-adapt na natin dahil ang sabi nyo nga, this is God's law, di ba? Yes, ma'am. Paano ho tayo ma-recognize yan kung we should give them a copy. Di ba, sir? Dahil maganda Ma'am, mayroon na to pang binigay, ma'am. Oh. Hindi na ano yan. Mayroong pizza na yun. 2022 pa. 2022 pa 24 na ho ngayon. That was 2 years ago. Kaya Ibig nga, ma'am, sabihin, meron na andito kayo. na tayo. May kopya kayo nun. Yes, ma'am. May kopya sila nun. Yes, ma'am. Ay, why is it na hindi ho na pag-uusapan yan kahit man lang sa Senado o sa Kongreso? Iyan na. Iyan na, mga kababayan ko. Kailangan there shall be an immediate and outright implementation of the leadership of the new law which shall be executed and shall be known. Maganda ho yan kung talagang i-acknowledge ng ating pamahalaan, no? At dapat itong ating pinag-uusapan na divine constitutional law and the new republic, dahil ngayon sinasabi nga, alam natin ng ating Pangulong President Bongbong Marcos ay meron siyang campaign ngayon sa bagong Pilipinas, ang bagong Pilipinas, no? Siyempre siguro in coordination. Sinulatan ko na rin yan. Parang that's their nakaswato prerogatives. rito sa sinasabing the new republic. There should be also right justice, judge of the highest level of servitude to the power and authority of the divine law is just the order of the stolen scenario of corruption dictated by those who are drunk with changeable laws and instruction, and all those who seek false personal aggrandizement, all shall be stopped, for it is done. Ito po, mga minamahal nating taga-subaybay, ipinost natin dyan yung New Republic Divine Constitutional Law. Ito ho, nakalagay, Lord Order Divine Justice Rule of Law, Global New World Divine Order. Yan po Ma'am, ito naman, nakapaste na ho dyan. Tignan very nyo, good, basahin nyo. ma'am. Ito na po ang it's time to declare and embrace the government of the true God and the divine commandments for the world, and that the offenders who have committed must admit all their transgressions. The new law for the holy treasure is now held by the Central Bank of the Philippines. Puro offenders na ho tayo. And that Diba? is, to be followed. There is a need, ma'am, for the Bangko Sentral ng Pilipinas and the World Bank to consult each other for them to complement properly. Tama po yan. So, give them a copy of this divine New Republic. Yes, ma'am. Diba? Para magkaintindihan na at yung ating mga abogado dyan. No? Ito na po, mga kababayan, the abusive foreigners shall now come to an end. That is why it shall be buried in the minds the right intention of the Holy Father in heaven. And he shall leave to them the state that they shall be in good hands, Kaya ito na, mga kababayan ko. Napakaganda. Wala ngang batas sila. Ito tapos na. Sino ba? Sila nga nagagastos para sa batas na naman. Ito, batas na. Diba? Batas na po ito. Dapat sabi nga ho, gisingin natin ho sila at bigyan sila Iyon ng naman, sabi full mo, copy of the this. new awakening. Kung talagang i-recognize ba nila ito. No? Baka ho questionin nila sino ba gumawa niyan. Nako, di kinat-question Alam niyo this naman law. ho, yung mga abogado natin dyan, sangkatutak na abogado natin sa Senado, sa Congress, paano? Kailangan mo, bigyan natin sila ng kopya so that they will be aware, no? Na aware ho sila na meron na tayong divine constitutional law and the new republic, no? I think yung new republic na binabanggit dito ay kaswato. Ma'am, ito na nga, without the formal acknowledgement to implement that true role of the new world order, or without lawful and equitable justice law for the new republic, there will be no peace and hope for good governance because of the limits to ask what happens thereafter in the democratic world. Democracy. Tama ho yung sinasabi nyo. Kung hindi ito ma-implement at hindi nila anong sawag doon, tatanggapin. Ito no? na nga, ma'am, kasi kailangan tanggapin dito kasi, ma'am, to stop climate changes and nationwide calamities. Maganda po. But then the question is, sabi No nga more po, question to this. Di po, ang ating sinasabi ho, ito ba ay nabigyan ng pagkakataon Sobra pa, ma'am.
Oh, the bakit po wala silang Ay, sagot? naku, wala na akong pakialam nun. Mga kababayan natin ang hahusga dyan. It's not our fault anymore. The warning was stopped already. Ay, hindi na. No more second chance for that effect. Oo nga po, no more second chance. But then, sabi nyo nga po, kinakailangan itong Divine Constitutional Law and the New Republic ay maging aware. Ito'y magising ang mga mamamayan natin, tayong lahat. At syempre, ang una nating gigisingin ay ating gobyerno. Di po ba? Ma'am, in these trying times now. Trying times nga po tayo We are now, nararamdaman na natin that we are facing now economic war. Sinabi niyo po. Kaya nga, ito is necessity. Meaning to say that ito na to be implement na. Hindi na tayo magpatumpik-tumpik because Maganda po yun, but the thing is no more. Ano po Ma'am, ang mga paraan natin? Ma'am, please. Oh. Ito ma'am, no question at all because this is the natural law. That Hindi po pwede nilang i-stop. Hindi, No matter what. hindi po natin kini-question ng Divine Constitutional Law, but ang kini-question natin, paano natin mailalapit sa ating mga mamamayan, sa ating gobyerno, ang Divine Constitutional Law na ito upang maging awaken, magising, mga natutulog na yan, kung natutulog man sila o nagtutulog-tulugan ba, di po ba, sir? It's now the time of ripening. Kaya nga po, ano yung mga kailangan nating gawin? Ito na nga ma'am, to implement this divine How can we implement? Ito na nga ma'am, nandito tayo. Oo nga po. Mahina ho tayo Hindi, isa lamang tayong kumbaga, isang patak lang tayo sa gobyerno. Ma'am, no. Kailangan Dilat na ma'am. Don't dilat. argue on this, please. Kasi ito na ma'am ang tinatawag na hindi na pipili rito. Lalayo pa tayo. Nandyan ang mga kababayan natin. Silang huhusga. Kasi it will cause wasting time. If ito hindi, lalo tayong itong mga abusive foreigners. Maganda po yan. At kami naniniwala po dyan sa kagandahang inihahandog ng Divine Constitutional Law and the New Republic. But then yung awakening, ang kini-question natin, paano nga sila magigising? Paano natin gigisingin? Ano ang ating mga hakbang na gagawin? Ito na mama, ang hakbang dito, this explanation was given because it is here in the Philippines where true justice will start. This is the right time, given permission from above, to put an end to all corrupt practices of some people involved. Alam mo, magandang tanong mo Kasi itong talakayan natin na ito na mulat na ma'am, Kung dilat talaga na pong mga mulat, mata ang mga kababayan natin. Sir, okay po yan, sir. Kung mulat talaga tayong lahat, yung mas nakararami ho ang dapat mamulat dito di ba? At syempre, ang ating gobyerno dapat mamulat. Kung talagang mulat na nga at minulat na natin sila of this Divine Constitutional Law, palagay ko ho, all over the Philippines, even in the news and everything, this will be pinag-uusapan. This will be the talk of the town. Yan ang gusto nating mangyari. Yun na sir? nga, ma'am, ito na. It's not easy, for a person. Paano po? Paano natin to gagawin? Ito na nga magagawin natin. May signal na po, ma'am. In this kind of signal, the agreement above will be cared for and protected. The protection from Father God, because this is now intervention niya. And the cooperation of the chosen people for the implementation of His divine plan on earth will bring a new hope for the new Philippine Republic, which will bring royal light to shine. Ma'am, liliwanag na po ang Pilipinas. Maganda po yun. Magaganda ng inyong mga sinasabi. Sobrang ganda na nga, ma'am. Dreams and Ma'am, everything. sobrang ganda na. Sobra nga pong ganda, but yung implementation ng Ito mga na yung iyan. mga taong bayan na yan, ma'am. Gisingin ho natin sila sa anong mga paraan yan ang dapat ho natin gawin. Una, malaman yan at kailangang maging fully aware ang government, sa pamamagitan ng kung talagang sila ay aware at alam nila ang tungkol dito, dapat pinag-uusapan yan sa media. Pinag-uusapan ng lahat. Dito na tayo, ma'am. Kasi parang dito lang ho natin pinag-uusapan But ma'am, we are doing our best it will be spread out. Kailan ho? Sa lalong madaling panahon. Kasi nakalagay gawin dito, na ma'am, the natin. strict command will always come from the Father in heaven. Tama po yan. The chosen ones who will implement the divine plan of God will be given all the directives for the orderly and smooth implementation of the divine program
so that the magnificent panoramic view of nature can be restored. Alam mo, ma'am, ito siguro, ma'am, huwag kang magagalit, ma'am, kasi para ka nang dilat na po ang mga mata ng ating kababayan. Alam ko, ma'am, may namumula ka eh. Alam ko po yun, dilat, pero kakaunti lang yung dilat, lahat Kaya mga tutulog. kababayan, huwag niyong gagalitin si Majority, Ma'am Mel. Miss Vilma Yoela, self-employed NGO organization who works at a hairstylist. Studied at TESDA. Thank you so much for listening. At saka ito po, katulad ng sinasabi nyo nga kanina, sabi nyo, awaken na yung mga tao. Natutuwa Yes, po ma'am. tayo dyan. But Dilat then, na sila. dilat, pero yung iba ho, nakadilat lang. Wala namang... Yun nga, ma'am. Kasi ma'am, alam mo ba, wala ma'am? namang silang... Ha? Ang sabi ng mga nandyan, taga-masa sila. Makamasa. Pero yung pala, ma'am, ang taga-masakir ng ating kayamanan. Baka humasa ng tinapay yun. Kasi Masakir po ng pera ng taong bayan. Na for humanity. alam po na ho natin yan. But that's why we are in a hurry to say na ano yung mga hakbangin natin para itong divine constitutional law and the new republic ay mapaliwanag sa lahat ng tao at maibigay natin sa mga kinauukulan, lalo na sa government, no? And the media people, no? Pag ito po nakalat, ay talagang malaki ang ating pag-asa na mabago ang ating bayan, no po? Naniniwala kami sa inyo diyan, Sir Buendia. Pero hanggang ngayon, sinasabi nyo nga po, dilat na yung ating mga kababayan, pero hindi po majority. At kung may dilat man, wala lang nakatitig na gano'n. Ito, ma'am, so kulang po tayo kasi ng Ma'am, tungkol ito sa kayamanan sa pera. Alam po naman dapat natin. pag-usapan. Ito na nga, ito ma'am, mananagot eh. The Central Bank of the Philippines yan. shall answer if ever they attempt to mislead. Eh di kabugin nyo ho yung And Central Bank. erroneously give a false interpretation of this explanation. Ayun, sinabi nyo. Because, bakit daw? This should be the one who must take caution of this on this. Definitely. However, they are Opo. really the first one who use wrong methodologies in order to change the name of the real recipient or the real person who received the true dictation. Naunawaan po natin yan. Sinasabi nyo. Ang unawa kasi ma'am, Central naunawaan, Bank of the Philippines ang dapat na manguna sapagkat sila yung nakakaalam dito sa mga kayamanan na to. Ito Pero na nga, bakit hindi nyo bombahin sila ng ganitong mga sulat? sobra para na sila ma'am ang bidik ito ma'am taong bayan. Wala nang sulat tapos na ma'am. Wow. Taong bayan, mga kababayan ha. Maginahon tayo. Nandiyan na po. Nakaano na yan sa National Library. Nagkaroon na po ng doon ang libro. Ito maiano dyan sa inyo para mamula tayo. Tungkol po ito sa pera ng humanity. Sa Filipino people ito ma'am. Hindi kung sino na lang dyan sila na lang nakaupo. Ayan sinasabi ni Chairman Buendia na itong Divine Constitutional Law, pinakalat niya na National Library. Yes, ma'am. And he even have give a copy to the government authorities. Yes, ma'am. Nandun na ba, ma'am, How about po sa mga media copy, people? Pakikalat nyo isampal sa mga alam mo mukha ma'am, nila. sa totoo lang ito. Sige po. Wala tayong hiningi ni piso sa mga kung maganda sino po yan. Samantalang iba dyan, bilyon-bilyon. Gagawa sila ng batas. Yes, opo. Ngayon, bakit ito? Bakit ayaw nila? Kaya nga po. Well, sa susunod nating mga kabanata, tatalakayin natin uli yan. We really wanted to finish this these talks about the divine constitutional law and the new republic, but then kinakapos po tayo ng oras dahil nasa senyas yung ating executive dito dahil may meeting pa siya. So whether we like it or not, we have to end pansamantala ito ating program. So magpaalam po tayo, Sir Buendia. Sige po, at anyayahan nyo silang basahin ang divine mga kababayan, siguro ang number magbabase tayo sa nararanasan natin lahat. Kasi lahat ng kanilang mga ordinansa batas, sila lang ang nakinabang. Sila lang, sabi makamasa, sabi ko, massacre ng pera para sa ating Pilipino. Uulitin ko lahat tayo, mahal tayo ng Diyos. Hindi naman lahat yan dyan mayroon naman dyan na iwan pa siguro, ilang porsyento pa. Kaya, we do hope. Andi dito po itong broadcasting ito, Elizalde. We do hope na yung mga nakikinig,
itong tape na ito, itago nyo po ito kasi ito na siguro ang ano ng time of reckoning. Ito na po yun, ma'am. Ito yung time awakening. Yes! Awakening, ha? Oo, kita mo si ma'am. Magsigising naalis kayong na lahat. At basahin niyo po itong Divine Constitutional Law. At syempre, we are praying na a copy of this constitutional law na makaabot sa ating Ma'am, pwede bang magbati, ma'am? Sige po. Binabati ko po yung nag-champion ulit, yung Brutus team ni Sir Eric Kabantog at saka yung ano nila, si Harlow, lahat ng players, maraming salamat sa inyo. At saka yung kaibigan ko, si pare kong Jaime Lumayag, the GRS from Caloocan, sa inyo pare. Siguro, ayang mga ano mo ng GRS na yan, uusbong pa. Pare ay inano ko na kayo, andi dito na yung para sa inyo. Ayan po, andirito na raw ang para lahat sa atin. And so, magkaisa tayo daw na mabasahin ang Divine Constitutional Law at inaasahan natin na ito ay ikakalat sa buong Pilipinas. Sa buong mundo pa. Sa buong mundo pa, Yes, hindi lang ma'am. sa Pilipinas. And so, don't forget to like us, subscribe us, of course, sa ating YouTube channel and sa ating Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. At sa mga susunod po nating mga pag-ere dito about the Divine Wealth, kayo po ay tumutok para sa ating lahat ito. Sige po, magpaalam na kayo sa Maraming Erbalia. salamat mga kababayan ko. Tayo na nakakaranas ng lahat. Sama-sama na po tayo. Huwag na pa tayong patumpik-tumpik. Sabi nga ni Ma'am Mel, ito na yung awakening. Magkaroon na tayo ng submission, repentance, kung ano man yun. Sama-sama, tulong-tulong po tayo tungkol dito sa batas na ito. Tayo lang po ang nagluklok sa kanila. Bababait naman sila na sana ang kanilang repentance, submission, maramdaman din ng buong mamamayan ng Pilipinas. No, sabi po ni Miss Wilma Yoel, good PM, Madam Mel Seray Bandia, implement na agad para mailatag na po ang Divine na programa Watching from Vizcaya. Mabuhay ang bagong republika. Wow! Thank you so Salamat. much. So, Salamat. ayan po, lagi po nating sinasabi, we love you all. Bye-bye for now. Salamat po.